Israel po. Tapos sa Israel po, mayroon pong bansa, mayroon pong lungsod na pinakamaliit din. Ito po yung Jerusalem na Nazaret. Ito po yung pinakamaliit. At mayroon din pinakamaliit pang baryo. Ibig sabihin, yung barangay. Ito po ay Galilea. At mayroon din sa Galilea ng pinakamaliit na doon po pinanganak si Jesucristo. Kung hindi, nandoon sa Bethlehem. So inabot tayo mula doon sa talagang kita niya. Siguro kung pinanganak si Jesucristo ay doon sa mga king of the king, hari ng hari, parang hirap na tayo abutin, parang hirap na tayo lumalapit sa kanya. Ito pinapakita natin, pinapakita ng Diyos na siya dito nag-umpisa doon sa Bethlehem, talagang kita mo sa saban siya pinanganak. Di ba? Kita natin, so kahit tayo talaga inabot niya ng Panginoon. Kaya sabi nga napunta siya dito para tubusin ang ating kasalanan at ipakita niya ang pagmamahal sa atin. Yung love. Kaya talagang ano ba ang ibig sabihin ng Kapaskuhan? Ipakita ang ating love sa ating puso. Pakita natin sa buhay natin na tayo nga. Kaya nga may pagpasko, mayroong nagbibigayan, kung ano mga mayroon ka, di ba? Kasi nadama mo yung pagmamahal mo sa bawat isa. Walang may tao man nga na parang galit sa kapwa. Di ba? Maraming ganun. Bakit? Kasi puno-puno siya, yung puso niya ay galit. Maraming taong ganun. So, bibigyan ko kayo ng ilustrasyon. Yung kape, may nagdalang tao na nagdala ng tasa na puno ng kape at ito'y nasagi niya. Pag nasagi niya ay natapon. Anong natapon? Kape, di ba? Hindi man pwedeng sabihin yung cook dahil hindi man cook ang dala niya, kape. So, pag may dala siyang tsaa at nasagi mo, anong natatapon? Tsaa, di ba? Kasi tsaa ang dala niya. Kung may dala siyang gatas at ano natatapon? Gatas. Ganun din yung puso natin. So kung yung puso natin ay puno-puno ng galit, ito po'y lumalabas talaga sa ating bibig. Hindi pwedeng hindi lalabas. Sabi nga yung gripo nga yung isang tawag diyan, yung galon. Mayroong marumi doon sa galon. Pag binuksan mo, lalabas siya ang dumi niya. Ganon yung tao. So yung tao na pag sinagi mo siya pag sinalubong mo siya ay hindi mo binati mo at hindi kanya pinapansin, ay puno-puno ng galit yung tao na yun. Diba? So kita mo yung wala siyang puno-puno ng bitterness sa buhay niya. Yung niya na imbis love ipapakita, ang nangyari ay galit. Ganon nangyari sa tao. Bakit? Puno-puno ang puso niya ng galit. Hindi pagmamahalan. Dapat, pag nakita niya, kung ikaw nasa Panginoon talaga, ikaw nasa Kristo talaga, ikaw ay talagang tumanggap kay Kristo. Pag dapat kasalubong mo, sabi nga, mahalin mo yung hindi labor, hindi yung kapwa mo. Kundi, sabi nga dito, sa Bible, mahalin mo yung kaaway mo. Maraming naglilingkod sa Panginoon na talagang walang pag-ibig. Marami. So, kaya hindi natin mapasisi dahil yung faktor niya, iba-iba kasi faktor ng tao eh. Kasi hindi makaparehas ang ng tao. May mga galit, may mga puno-puno ng pagmamahalan, puno-puno ng pag-ibig, iba-iba. So ngayon, sa time natin,
dapat ipakita natin ang pagmamahalan. Bakit? Si Jesus Christ, ang power of God is love. Naparito siya dito para, pagmamahalan sa atin. Tayo nga hindi tayo kakabilang sa maliligtas dahil tayo mga hintil. So, nung dumating si Jesus Christ tayo ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. Biyaya, grace na tayo, hindi tayo naliligtas sa ating mabubuting gawa. Kung hindi naligtas tayo sa atin, pananampalataya. So mayroon ka pananampalataya, nagbubunga ito nandun. Anong pagbubunga? Yung 9 of the fruit of the Spirit, nandun yun. So kailangan, pakita natin, pagmamahalan, magkasalubungan mo kayo, mag-good morning ka lang. Dapat mag-good morning din ka. Hindi yung sinamangutan ka, di ba? Parang gano'n, parang ibang Kristiyano ka, nagkasalubong mo. So kailangan natin, pakita natin ang buhay natin bilang mananampalataya kay Jesucristo. Dahil napunta siya dito para sa ating kasalanan at pinatawad na tayo. Tayo'y malaya ng malaya, makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yung sinasabi na kami lang makapunta sa kaharian ng Panginoon. Ay kami lang maliligtas, kayo ay mga suwain. Ano kayo, mga banal? Pupuri ng Panginoon. Hindi ganun. Dapat ang salita ng Diyos ay buhay. So, dapat tayo talagang ipakita natin ang pagmamahalan sa bawat isa. About ang pag-ibig ng Diyos talagang nandyan. Sabi nga talagang napunta siya dito para tayo'y magkaroon ng kasiyasiya at buhay na walang hanggan. So kasiyasiya, talagang sa buhay natin. Kita mo, tayo sa kabila ng lahat may mga pagsubok. Lahat ng tao may pagsubok, pero nandun ang Panginoon. Sabi nga, talagang hindi ka nag-isa sa mundong ito, kundi nandyan ang Panginoon Jesucristo na handang lumalapit hanggang tumutugon sa ating mga pangailangan. So, talagang purihin ng Panginoon. Marami sa atin, mga talagang minsan, nakaranas nga tayo ng mga pagsubok. Talagang noon pa, ako talagang inaamin ko yan. Maraming mga pagsubok na dumating sa akin nung nag-aaral pa yung mga bata. Talagang gano'n. Pero purihin ng Panginoon. So, nandun ang Diyos. Sabi nga dun sa Jeremiah 33 verse 3, pag kayo'y dumadalangin at tumatawag sa akin, tutugunin ko kayo at ipakita ko siyang mga bagay na mahiwaga na hindi mo malunawaan. So, God is talagang siya ay handang tumugon sa ating pangailangan. Basta, nandun lang tayo. Hindi tayo makalimot sa Kanya. At importante, pakita natin ang pagmamahalan sa bawat isa. Hindi, anong pagmamahal natin? Unang pagmamahal, kanino? Sa Diyos, di ba? Sabi nga, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. So, pangalawa, mahalin mo yung kapwa ng gaya ng iyong sarili. So, talagang yun yung inano sa atin ng Panginoon. So, yun nga, na talagang pinapakita natin ang ating pananampalataya sa Panginoon na tayo mayroong pagmamahalan sa bawat isa sa atin. O hindi lang sa ating Panginoon Jesucristo. So, yun nga ang topic natin Pasko ng anong parang ibig sabihin ng Pasko? Pagmamahalan, love. Diba? So, purihin ng Panginoon. Kung kanina nga maraming hindi pa napagpasalamat sa Panginoon. Ano ba mga pinakipasalamat niya sa ating Panginoon na talagang nagtatagumpay tayo kahit paano sa kabila ng lahat. So,
purihin ang Panginoon. Marami pang hindi nagsalita, nagpapasalamat. Ako, nagpapasalamat din naman sa Panginoon. Talagang kabila ng lahat na wala na akong drive dahil talagang mataas na yung mataas ng gasolina ngayon, hindi na ako napag-drive pero nandun pa rin. Talagang nagtatrabaho na yung mga anak ko, yung tatlo. So, blessing sa Panginoon, talagang hindi kami pinapabayaan. So, purihin ang Diyos na talagang hindi nakakalimot. Hallelujah. So, patuloy natin sa sino bang nagpagano, magpatotoo pa. No. Yung sa Isaias. Ay. So, sharing tayo, anong mga ano nyo na yun nga, yung ibig sabihin ng alam na nila yan, yung dating ng Emmanuel, na tagapagligtas, yun na yun eh. Isaiah chapter 7, chapter 14. Nano ni ate. Purihin ang Panginoon. So ano bang ba sa inyo? Ako hindi pinag-share lang ako kapiraso kasi yun nga ikaw Lin. Yan mo yung Lihad lang na wala ang ating lingkod, batid naman nakita natin nung isa party, siya na nagluto, siya pa ng malengke, so siya pa yung nagmensahe. So, pinaka-mensahe talaga natin sa Pasko, sa Isaiah 7:14, na Emmanuel ba? Therefore, okay, ano yung muna? Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, iput pa natin yung Emmanuel. So, wikang Hebreo ang kahulugan. Pangalang ito'y kasama natin lagi ang Diyos. Amen. Sa buong taon, mula na pumasok, ang bilis ng panahon talaga, no? Hindi nga natin akalain, may baby na si Danica. Di ba? Napakabuti Lord pag isa-isahin natin. Ang Diyos ay nasa atin. Sa kabila ng maraming mga pagsubok. So, ang pinakapunto nito, ang kahulugan talaga ng Pasko. Pag ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka mangangamba. Yung mga regalo na yan sa mga inaanak, sa mga ninong, mga ninang at ninong ko, wala na sila. Yung mga regalong ibinibigay, nawawala. Lahat, alam naman natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Ngunit, ang pangako ng Diyos ay nananatili. Ang pangako niya ay laging nasa atin. Sama-sama tayo, sa kabila ng maraming mga pagsubok, katulad mga patotoo kanina ni Kuya Eko, nila Ate Ana, ang pinakapunto nun napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Dahil ang Diyos ay laging nasa atin. Yung sinabi ni Kuya Roger, na ang pinakapunto din ay ang pag-ibig. Kaya tayo naririto, walang tumutulak sa atin. Bakit nagpapatuloy pa yan? Ninayog-yog na nga, di ba? The more na niyuyug-yug tayo ng kaaway, the more na tayo lumalapit sa Panginoon. Kasi napapahiya tayo sa kabutihan ng Panginoon. Sumisikat ang araw, uuulan siya, hindi para sa mga banal. Maliban na lang sa mga tao na lagi na lang nagsasabi na, kami yung tama, kami yung ganito. Hindi ito pinagmamalaki kung tama ka o mali siya. Makikita ito sa iyong buhay, yung love. Love ang pinakasusi ng lahat. Aanhin mo, natatayo ka sa pulpito kung hindi ka nang makitaan ng pag-ibig. Simpleng ngiti lang ha. Kasi kanina paglabas namin sa primers ni Ate Joy, naglalakad kami, yung mga matatanda na ng mga nakasimangot, siyempre natin, alam ko anong dinadaing nila. Pag nilitian mo sila at may salitang, good morning po, napapangiti na sila. Diba? Hindi mo naman sila kapatiran, hindi mo rin sila pastor, hindi mo rin sila mga elder. Bakit sila nakaingiti at babati pa sila?
Merry na, happy pa. Kasi, Merry Christmas. Diba? Kaya nga sinabing Merry, lagi na masaya ang ating muka sa kabila ng maraming pagsubok. Hindi yung tatapos na lang ang buong taon, punong-puno ka ng galit sa puso mo kasi hindi mo matanggap yung mga nangyayari sa buhay mo. Ako, lesson to learn, no? Sa lahat ng mga nangyayari, yuyugin ka ng kaaway kung nananatili ba ang pag-ibig sa puso mo. Diba? Sabi nga, love your enemy or love your neighbor as you love yourself. Hindi naman pwedeng humarap ka sa salamin at pagsampalan-sampalin mo yung mukha mo eh. Diba? Ganon din. Hindi pwedeng aanin ko si Danica o si Rose. Ang ganda-ganda niya nilikha ni Lord. Ganon din. Mahal ko yung sarili ko kasi ang pinakapunto ng pag-ibig ng iisa lang ang napako sa krus. Si Yesu Cristo, wala nang iba. Yung binasa ni Kuya Roger kanina, yung pinakaliit-liitan, ano ba yun? Bayan o baryo. Nakita natin, nandun yung pakumbaba ng Panginoong Yesus. Nasa sabsaban, isinilang siya, hindi siya nagmamalaki. Hindi pala pinagmamalaki kung ano yung laki ng iyong sinasambahan, yung ganda nito. Napansin natin sa ano nila Pastor Terry, wala mang mga dekorasyon, pero feel na feel mo yung presence ng Panginoon, yung pag-ibig talaga. No? Wala man siya magaganda mga palamuti o yung laki, aanin mga naman yung laki ng iglesia. Kung wala namang pag-ibig, nagsisimula talaga ito sa sarili natin. Kung paano mo masasabi kung ang Diyos ay nasa iyo, sa ngiti pa lang ay hindi na makita sa iyo. Kapag punong-puno ka ng galit, ito ay nakakapait sa buhay. Pero pag nakangiti ka at punong-puno ka ng pag-ibig, asahan mo ang pagpapala ay laging nasa iyo. Yung pagpapalang hindi ito abundant, yung sa kabila ng mga pagsubok, nagiging payapa ka. Yung sinabi ni Brother Jericho kanina, na magsabi-sabi ka lang na payapa ako, kasi malayo ka naman kay Lord. Yung iba naman malapit kay Lord, pero hindi pa rin payapa. Ay hindi kaya nagiging payapa yung dadaan ka sa kalsada at gagawa ka ng sarili mong daan. Diba? Ang sarap lumakad sa daan na magaan ang loob na wala kang kip-kip na galit. Diba? Kasi ang Diyos, inabot nga niya tayo. Yun yung pinaka-best gift ni Lord. Yun yung namatay siya sa cross para ikaw at ako ay maligtas. Kaya ibalik natin sa Panginoon ang tamang pag-ibig na kahulugan ng Pasko. May pagsubok man o wala, magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya yun lang ang masasabi ko. The gift of giving this Christmas is love. Amen. So, talaga napakaganda na mensahe sa mga ganito, no? Talagang grabe yung mensahe ng Christmas sa atin. Iba yung meaning ng Christmas sa buhay ng Kristiyano. No? And yun nga, sabi, this season, the reason for this season is God. And who is God? According to the Bible, God is what? Love. And yun nga yung sinasabi na dapat meron tayo. Since, ayun nga, dati nakikita sa atin yung Christ-like, di ba? Yung pagiging Kristiyano natin. And yun yung ipapairal natin this Christmas. And dito may nabasa ko, ayan, ito rin yung pinagbasahan ko kanina, so nanonood ako ni JIL. Ang ganda kasi ng song nila, talagang doon pinakita yung buhay ni Christ na kung paano siya, talaga yung parang purpose ni Lord sa buhay natin, kung paano siya naging savior natin, lahat-lahat. No? May rason talaga and may purpose kung bakit niya ginawa yun. Pagkapanganak pa lang niya, nandun na agad yung purpose na, yun nga yung 3 gifts, kung natatandaan, yung last week, ayun, andun na yung incense, which is yung perfume para sa patay, ganyan. Pero, ayun na, given na pala talaga yun na mamamatay siya para sa atin. And we should be thankful doon sa ginawa niya sa atin. And yun pa lang, yun na yung greatest gift na natanggap natin, knowing that, di ba, ngayong Christmas.
So, ayun, talagang dapat natin pagpasalamat lahat-lahat kay Lord. So, pwede bang sabay-sabay tayo sabihin natin, thank you, Lord? 1, 2, 3. Thank you, Lord! Ayan. Thank you, Lord. So, yun lang. To God be all the glory. And, dadako naman tayo sa ating tithes and offerings. Ayan. Isang araw na lang. Bukas na. Ayan, kami po ay aawit ng mga kabataan. Ilang araw o ilang oras na lang daw ang bibilangin ay ating namasisilayan ang mga pagmamahal ng mga tao at sa ang Panginoon. Natawag ko yung mga youth na nag-compose nito. Tatawagan ko mo si Sister Merly sa pagpay ng apel natin. Taas natin ang ating mga kamay. Wala akong banal. Salamat po, salamat Lord. Sa panahon ito, salamat Lord sa
ang bawat isa. Salamat po na ito kami na nagpapatuloy pa rin po sa iyo. Yun po ang pinaka-the best po sa buhay namin, yung nagpapatuloy sa iyo. Salamat po sa mga ikabuktong. Patuloy mo po itong gamitin sa iyong kumbasan na maging nagamit-gamit, Lord God, at makatulong po, Lord God, sa pagpapalago ng iyong gawain, Lord God. Salamat, 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 salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak. Amen. So, ayan, announcement naman po tayo. So, every Friday pa rin po prayer meeting natin, 5 p.m. And then, may cottage prayer pa po ba every Saturday. So, practice na lang daw po every Saturday. And yung next week po, wala po tayo. Meron na. So, meron pa din daw po tayong Sunday service next week. So, inaasahan po lahat na, New ayun, Year na. New Year. kung sino man. Alis pa kayo? Alis pa sila. Eh, ano na lang? Pag-uusapan na. Friday, ano ba?